Hello everyone, welcome to my journey, Life with Rice, without rice. Quick video lang po sapagkat nag-browse lang ako sa Facebook, tatakbo na sana tayo. Bigla namang naglabas sa newsfeed ko itong namatay na si Barbie Sue at the age of 48. Ito ay mas kilalang si Sunshine ng kilalang Meteor Garden. Ako naalala ko pa nung bata pa tayo. Itong malupit while on a trip to Japan. Binawian po siya ng buhay. Ano po yung sakit po niya? Ito po ay flu-related pneumonia. Ang problema niyan, hindi tayo aware na pwede siyang maging life-threatening. Ito po yung sinasabi ko, kaya ginawan ko siya ng video. Kaya mahalaga na maunawaan natin talaga. Ang fever kasi is not a fever is not a disease. Ang sipon, ubo, lagnat, trangkaso ay hindi po talaga to sakit. Ang pag ikaw ay nilagnat, hindi talaga to sakit. This is a response of our immune system na lumalaban talaga yung immune system natin. Ang problema, kapag ang sipon, ubo, lagnat, trangkaso ay pinabayaan mo, it's a life-threatening na. Kaya ang dapat po ninyong gawin kapag may sipon, ubo, lagnat, trangkaso at medyo tumataas na yung temperature po ninyo, kumuha ka ng malamig na tuwalya, punasan mo ang noo, batok, singit, dibdib, likod, buong katawan. Hanggat maaari, pupunasan nyo po talaga yan. The problem is, kapag talaga mga artista, mga personalidad na laging nakaharap, laging kinakailangan sila aktibo sa kanilang mga trabaho, immune na talaga tayo sa pag-inom ng gamot. Immune na tayo. At ano yung prevention? Ano yung treatment na ginagawa ng may mga flu? Syempre, more on antibiotic. Lutong-luto na po tayo sa antibiotic, mga kabaka. Sa ating mga kababayan, lutong-luto na po tayo. Kaya sinabihan ko rin yung mga kakilala ko, nagpaturok pa kayo ng anti-flu. Dahil daw mahal yun, 4,000 pesos. Ang daming katuturok, yung kilala ko na nagpaturok ng anti-flu, may sipon, ubo, lagnat, trangkaso. Madalas pa rin may sipon, ubo, lagnat, trangkaso. Ang totoo po niyan, nasa diet pa rin natin yan, nakasalali pa rin yan sa ating kinakain. Kaya yung sinasabi na kapag papasok na ang holiday season, at once na pumasok ng holiday season at pagpasok ng January, ayan na, lumalabas na yung mga kinain. Nag-response na. Yung immune system ganun na kahina. May mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso, ang dami ngayong mga tinatrangkaso, sinisipon, ubo, nilalagnat. Iba na talagang panahon ngayon. Anong ibang panahon? Puro mga process na pagkain na kasi tayo, mga matatamis, talagang loaded na tayo ng sweet. Ganyan na kahina talaga. Sino yung at risk? Pakinggan ninyo, sino yung at risk? Ito yung mga bata. Kasi mga bata, wala naman silang choice kasi kung ano yung ipakain ng mga magulang eh. Yan naman talagang numero uno. Tatakbo na ako, biglang nagkaroon na ng issue na ganito eh. Nakaka-alarma talaga sapagkat kapag hindi naging matalino yung mga kababayan natin, kayo mismo ang papatay. Ayan may pera na yan, 48 years old. Siyempre may pera yan, mayaman yan. Alam niya na mga dapat niyang gawin. Pero walang nangyari. Sino yung at risk? Yan yung mga matatanda, mga katandaan. Mga senior citizen, yan na yung mga at risk. Sino pa? Mga nagbubuntis, yan, mga at risk yung mga yan. At saka yung mga taong may mga malalang karamdaman. At yung mga taong mahina na ang immune system, yan ang madaling kapitan ng flu. Ano yung flu na yan? Flu-related pneumonia. At yung nakakaawa din lang naman talaga na sabi nga ni Dr. Willie Ong, ang paracetamol biogesic bioflu ay safe naman siyang gamitin pero magiging toxic na siya kapag lagi mo siyang iniinom. Safe siya pero magiging toxic na siya sa liver natin, sa kidney natin kapag lagi kang umiinom. Ano yung mga prevention na dapat mong gawin? Pag-usapan na natin ng prevention. Siyempre, get enough rest and exercise. Paulit-ulit lang. Get enough exercise. Get enough rest and exercise.
kulang talaga tayo sa pahinga. Ah, Tama na kasi masyadong alam mo, ang dami kasing mga nasa business side talaga, mga influencer, na kailangan daw may multiple source of income ka. Okay naman yun. Multiple source of income, isa, dalawa, tatlo, okay na siguro yun eh. Minsan nga, ang dalawang source of income, okay na din eh. Minsan nga, kahit isa lang, okay na rin eh. Kasi nga, dun pa nga lang sa isa, hindi ka na makapahinga eh. Dadaluhin mo pa, tatatluhin mo pa yung source of income mo, multiple. Maniwala ka, lahat ng kikitain mo, kulang pa yan kapag nagkasakit ka. Maniwala ka sa akin. Kulang pa ang kinita mo na yan kapag nagkasakit ka. Ano pa? Eat healthy diet. Kasi kapag talaga kulang ka talaga sa pahinga at ikaw mismo kulang na sa exercise, yung takbo ng isip mo parang contaminated na eh. Kaya minsan kahit ano na lamang ang makain mo, basurang pagkain, yun na lang yung kinakain mo. Syempre, kapag mahina ng immune system mo, avoid people with flu or respiratory infection. And talagang lalayo ka talaga sa mga tao mga may sakit sapagkat kapag mahina na ang kalalagayan mo, lalo ng mahina ang immune system mo, kailangan mo talagang maging maingat. Huwag ka na magdidikit sa mga taong may mga sakit din talaga. So ano yung bottom line nito? Please, hindi nyo po kailangan magpaturok ng anti-flu. Kahit pamahal yan, 4,000 pesos, yung mga bako-bakuna na yan. Dati naman walang ganyan. Dati naman walang mga turok-turok na yan. Ang tao naman, nabubuhay ang tao na pagkakatagal-tagal. Ang daming mga nasa tribo, mga tribe, na wala namang turok, wala namang vitamins. Ang haba naman ng buhay. Tayong ganito, nung panahon ng pandemic, yung nakikita kong pulubi na umiinom ng tubig sa bangbang, buhay pa rin hanggang ngayon. Yung mga kilala kong talagang may takip na, 3 face mask na ang nakatakip sa ilong, nakakotse pa, talagang may alcohol pa, patay, kumpleto pa sa turok. Kaya sobrang hina na talaga ng immune system natin. Loobin po ng Diyos na sana ma-enlighten po ang ating mga kababayan regarding po sa issue po nito. Mapanood po sana to ng napakarami nating mga kababayan na nagdadalawang isip kung magpapaturok ba ng anti-flu o itatama na lang nila ang lifestyle nila, lalong higit ang mga kinakain nila. God bless everyone.